Meron na ba kayong narinig na pinaimbestigahan ni Lito Lapid ang PAGCOR? Hindi. Nakikinabang siya. Kaya niya lang kinuha yung chairmanship para makinabang siya. Kaya walang investigasyon. Pogo. Lalo ngayon nakatakot-takot ang krimen. Winaldas mo yung pera. Ipinresinta nyo yung nakuha na project. Yung pala, foundation nga pala yung pinagpasukan ng pera. Kaya nakawin man niya, mga kaibigan, hindi na maa-account. Yon ang nangyari po. Mismong ang kamag-anak at yumaong journalist na si Ginoong Percy Lapid ang nagpatunay noon na nakikinabang di umano si Senator Lito Lapid sa operasyon ng iligal na pogo. Kaya nito kinuha ang chairmanship ng Games and Amusement at kaya hindi daw nito pinaiimbestigahan ang PAGCOR kahit kabi-kabila na ang krimen na kinasasangkutan ng pogo. May pagkakataon pa raw na winaldas nito ang pondong dapat ginamit sa proyekto sa lalawigan ng Pampanga na ipinasok di umano sa pag-aaring foundation ng senador noong ito ay gobernador pa lamang. Nasangkot ang pangalan ng senador at itinurong protektor di umano ng pogo matapos maiugnay ang kanyang pangalan sa lupang kinatatayuan ng Pogo Building sa Porac, Pampanga na kaniya raw di umanong pag-aari. Pero ikaw ang chairman ng tinatawag na Games and Amusement Committee sa Senado. Kung di ako nagkakamali, si Lito Lapid yan, mga kaibigan. Ang nangyayari dyan, meron na ba kayong narinig na pinaimbestigahan ni Lito Lapid ang PAGCOR? Hindi. Nakikinabang siya. Kaya niya lang kinuha yung chairmanship para makinabang siya. Kaya walang investigasyon. Pogo. Lalo ngayon nakatakot-takot ang krimen. Sipin mo ngayon merong na-aresto. Ito, 43 foreigner ang nasagip di umano ayon sa pulis na mga nagtatrabaho sa Angeles City, Pogo, dyan sa Angeles. At ito ay naaresto ang isang inchik. Na dahil ikinulong niya itong 43 dayuhan sa loob ng Pogo mismo. Sa Angeles City, malapit sa Angeles. Sa Balibago yata ito. In a statement, sa isang pahayag ng Central Luzon Police Director, Brigadier General Cesar Pasiwen, sinabi niya na ang PNP Anti-Kidnapping Group operatives ay ni-raid, sinalaka yung Lucky South 99 building sa Phil-Am Friendship Highway sa Angeles City para sagipin si Wu Jia at ang 42 foreign nationals. Sabi ni General Pasiwen, ang mga pulis na umaresto dito kay Chen Yi-ben, 33 taong gulang ng Clark Freeport Zone, isang human resource officer para sa Pogo Company. Ito'y nag-ugat itong operation na ito mula sa impormasyong natanggap ng Anti-Kidnapping Group na merong mga foreign nationals na nagtatrabaho pero ikinulong sa isang offshore gaming operation sa lugar. Sabi ni General, hindi pa yan. Ito naman. Talaga itong mga dumayong inchik dito. Dito nila ginagawa yung krimen nila, mga kaibigan. Iba't ibang unit ng pulisya naman ang naaresto ang 2 drug suspects at nakakumpiska sila ng
umaabot sa halagang 408 million na halaga ng shabu sa isang bypass operation sa Mexico o malapit sa Mexico, Pampanga. Ayon sa paunang investigasyon ng PNP Drug Enforcement Group's Special Operation Unit, National Capital Region, ang haba. Ang mga naaresto ay sina Wenji Chen, 45 years old, at si Yan King, 42, na kapwa po residente ng Angeles City. Ang operation ay inilunsad sa isang gasoline station. Mga bandang 1:45 ng hapon. Nakabili sila ng 5 kilong hinihinalang shabu na nakalagay sa 5 vacuum sealed plastic Chinese tea bags gamit ang 5 tig-1,000 piso na play money, o sa ilalim ng mga tig-1,000, 5 marka money na 1,000, sa ilalim mga play money na 5 lang yung totoo. Yung officer in charge ay nagsabi na ibinenta ang shabu sa halagang 34,000 pesos. Yun. Pagkatapos maaresto, ay nakakuha rin sila nakakuha mga otoridad ng 55 Chinese tea bags na naglalaman ng 374,000 pesos. Pati na yung sasakyan ng mga suspect ay kinuha ng mga otoridad. Yan, mga kaibigan, puro mga Chinese ito na dito ginagawa ang kanilang krimen sa ating bansa. Kailan kayo kikilos para sugpuin yan? Sa madalit sabi, kayo na magsabi kung walang hiya yan o hindi walang hiya. Diba? Hindi na ako hahatol dyan. Mabali-balitaan ko. Sipin mo, bakit mo sasabihin sa akin sinunog mo yung pera? Nag-isip ako Anong sunog ang ibig sabihin nito? Winaldas mo yung pera? Ipinresinta nyo yung nakuha na project. Yung pala, foundation nga pala yung pinagpasukan ng pera. Kaya nakawin man niya, mga kaibigan, hindi na maa-account. Yon ang nangyari po, mga kaibigan. Madalit sabi, kinalimutan ko na lang yon. Kaya walang utang na loob yan si Lito Lapid Itong si Lito Lapid, governor at that time, panahon ni dating Presidente Fidel B. Ramos. Nagbo-broadcast ako dyan umaga, alas 9 o alas 7 ng umaga hanggang alas 9. Nandiyan yan, sina Fernando Lapa nung araw, nung yun nasa Double B ngayon, di ba? Na napapakinggan ninyo. Mga bata pa yan, nung mga panahon na yon. Ngayon, kinausap po ako, kukwento ko ulit para dun sa mga hindi nakakaalam, upang malaman ninyo kung gaano kawalang hiya si Lito Lapid. Ngayon, kinausap po ako ni dating director, ito'y board director ng PAGCOR na si Raul Gonzales. Itong Raul Gonzales ay dating press secretary ng tatay ni Gloria Macapagal na si Diosdado Macapagal, mga kaibigan. Ngayon, nung panahon ni Mrs. Cory Aquino at ni Ramos, naging director dyan sa PAGCOR. Isang araw po, nakasalubong ko yan dyan sa Manila Pavilion, yung dating Manila Hilton. At binati niya ako at ang sabi niya ay, hindi ba
kamag-anak mo niya si Governor Lapid. Sabi ko, medyo ho. Tapos ang sabi niya, hindi kasi ganito, maari ba akong makiusap sa'yo kung kayo nagkakausap? Sabi niya, may papakiusap sana ako sa'yo. Mabait yun si Raul Gonzales. Yung very close yun dito kay Mrs. Reyes. Ngayon, ang sabi niya, kasi may instruction sa amin si Presidente Ramos na yang si Lapid ay tulungan. Pinatutulungan itong si nakalilitong Lapid sa PAGCOR sa pamamagitan ng napondohan yung kanyang mga proyekto kung meron. Ngayon, ang sabi niya, ito niya ang numero ko, isinulat niya, binigyan niya ako ng calling card at isinulat niya ang kanyang, wala pang ganong cellphone, bago-bago pa cellphone, yung landline, ibinigay niya sa akin, sabi niya sa akin, yung number na isinulat ko, yan ay numero ng aking kwarto. Kahit natutulog ako, ay pwede mo kong tawagan. Kung maaari, pag nakausap mo siya, ay kung pwedeng ma-schedule niya ako ng meeting para maiparating ko sa kanya ang directive ni Presidente Ramos sa amin sa PAGCOR. Okay po. Kinuha ko yung calling card. At ako ay nagpunta doon sa San Fernando, Pampanga, sa Kapitolyo. Siyempre, yung sasakyan may gasolina yan di ba? Ang layo nun First time kong bibiyahe ng malayo. Kung hindi lang importante dahil mababait sa akin yung mga opisyal ng PAGCOR na yan, kaya hindi ko pwedeng mapahindian yung pakiusap. Ngayon, ako po nagpunta ron sa San Fernando, Pampanga. At kinausap ko si Lito Lapid, mga kaibigan, na gobernur. Alam nyo, dun sa Kapitolyo, merong Office of the Governor. Di ba? Pag akyat nyo ng hagdanan, yung kanan, yun ang Office of the Governor. Pero hindi mo siya matatagpuan doon. Laging nagtatago yan, mga kaibigan. Saan nagtatago? Doon sa likuran. Iba ang dadaanan mo sa likuran ng Office of the Governor, merong lihim na isang malaking silid. May kama ron, may kwarto pa ron, may lutuan doon. Nakahilata lang doon lahat yung mga tauhan niyang walang ginagawa, mga kaibigan, na ang yayabang, kapareho niya rin. Nagulat ngayon siya nung ako'y dumating. Sinabi ko yung pakay ko. Kako, itong si Director Gonzales, ang siyang nautusan ni Chairman Alice Reyes, sa direktiba ni Presidente Ramos. Gusto kang humihingi sila ng appointment na makausap ka. Ang sabi niya sa akin, ganitong araw, meron akong dadaluhan na pulong dyan sa Shangri-La, doon sa Mandaluyong, malapit sa sa Mega Mall, di ba, na may Shangri-La Hotel doon gaganapin doon parang meeting ng mga gobernur yata yan, mga kaibigan, at mayor. Di sabi niya, puntahan mo ko ron, doon sa venue ng ganitong oras, at pag nandun ka na ay samahan mo ko sa kanila. Sige. Yung araw na yon na sinasabing schedule, nagpunta ako. Sinama ko pa yung editor ng Manila Bulletin para baka gusto nilang ma-interview ay
makuna nila ng statement. Dalawa kami. May kasama pa yata akong isa pa Dalawa yung kasama ko Sinundo ko siya ro sa venue at nung makita niya ako ay lumabas siya at bumaba kami doon sa lobby. May coffee shop doon, mga kaibigan. At nando doon na si Director Raul Gonzales. Kasama naman itong si Lito Lapid, yung dati niyang sekretarya na Lapid din. May tsura yun Ang pangalan nun Cindy. Lapid na taga Pampanga, mga kaibigan. Ang kanang mayaman dun sa Pampanga yun. Yung kanyang mga magulang ay may-ari ng Rural Bank. Doon sa Pampanga. Ngayon, di bumaba na kami. Etong si Lito Lapid, talaga mapapanis ang laway nito Buti na lang hindi ito nalalason mga kaibigan hanggang ngayon. Hindi rin nakapagsasalita, walang nagsasalita. Hindi naman ako makapagsalita dahil hindi naman ako ang pakay doon. Nagsimula lang ang kwentuhan nung magsalita si Lito Lapid dahil may itsura yung si Cindy. Ang sabi ni Lito Lapid, tanda ko pa baka isipin nyo kung ano kami rito, magpipinsan kami rito. Ito, pinsan namin ito, si Cindy. Mga kaibigan. Di ganon, hanggang sa nagkasundo, sinabi ni Raul Gonzales na inutusan kami ni Presidente para tulungan ka. Kung maaari ay ipadala mo lang kung anong project meron ka sa Pampanga para matulungan ka naming mapondohan yung iyong mga project. Di okay na, tapos na. Naghiwa-hiwalay na kami. Isang araw, siguro makalipas ang 1 linggo o higit sa 1 linggo, nagpo-programa ako doon sa istasyon na yun. Magang-maga. Dumating yung isa sa kamag-anak na Lapid. Kapatid nung sekretarya, isa sa mga kapatid niya, dumating doon. At ang sabi ko, antayin mo lang ako dahil tatapusin ko lang itong programa. Tinapos ko yung programa at niyaya ko siya sa isang lugar doon sa istasyon din kasi building yun ngayon, tinignan ko yung dala-dala niyang folder. Ito niya yung pinapadala ni Gob na para sa PAGCOR. Tinignan ko. Alam ba ninyo kung magkano lang ang hinihingi na pondo? 1 million pesos. Nahulog ako sa upuan. Sinabihan ko yung may dala ng sulat na pakisabi mo kay Gob, anong tawag dito? Baguhin niya yan. Lakihan niya. Umanap siya ng malaking project. Lakihan niya kasi sayang. Di ba? Sayang. Kasi instruction ito ng presidente. Di ba? Anong project magagawa mo sa 1 milyon? Di nagtaka ko. Ang sabi nitong may dala ng sulat, hindi bali na raw anya. Yan na lang daw muna. Yan. Sige, bahala kayo, kako. Dadaling ko na ito doon sa PAGCOR. Pagkatapos ng pagkagaling ko na istasyon, dumiretso na ako agad sa PAGCOR dahil malapit lang naman sa pinagkakapihan ko tuwing matatapos ako ng programa doon sa Manila Pavilion. Dumaan ako sa PAGCOR, dyan pa sa Rojas Boulevard dyan, sa may kanto ng Padre Paura yata, malapit sa kanto ng Padre Paura, yung corporate office ng PAGCOR. Pinareceive ko sulat. Eto na, isang araw, may mga 2 linggo nakalipas, papalabas ako ng Manila Pavilion. Bigla kong nasa lubong itong si
si Lito Lapid. Parang nakwento ko nakaraan hindi ba? Ito yung tagpo na nagkasalubong kami sa lobby. Oh, sabi niya, ba't ka nandito? Kako, dito ako tumutuloy pagkagaling ko sa radyo Nagkakape ako dito. Ganun ba? Halika muna, sabing ganon. Kuwan ngayon festival ng Kapampangan kasi doon, every month, ang promotion ng hotel na yun, nung kanilang coffee shop, ay magtampok ng mga pagkain ng mga probinsya. Nung araw na yun, Kapampangan Food Festival. So, sabi niya sa akin, habang nag-uusap kami, nakita niya yung Amerikano. Malaking tao Mahigit 6-footer yun, mga 6'2 yun, 6'3, ganyan. Ang laki, ang laki ng katawan. Kilala ko yun ang general manager ng Holiday Inn Manila Pavilion, yung hotel na yun. Ngayon, ang pangalan nun si Phil Kennedy. Yun ang pangalan nun, Phil Kennedy. Papalapit. Parang sasalubungin siya. Bigla niya ako niyaya. Sabi, dito muna tayo, lumihis, umiwas. At naupo kami sandali doon sa music room. Music room yun yung bandang kaliwa. Doon nga ako tumatambay mga kaibigan Naupo kami ron hanggang sa merong mga reception, yung mga taga-kuha nila, public relations nila. Kilala ako lahat noon, ng mga babae, magagandang babae. Lumapit sa akin at ang sabi nila, pwede bang pakisabi mo kay Governor na magi-start na yung program? Di sinabi ko, halika na kako. Alam ko, umiiwas siya ro sa Amerikano, kaya dito ko siya dinaan, may isang lihim na daanan doon. Paglabas mo, nasa coffee shop ka na, hindi ka na dadaan sa lobby. Di doon kami pumasok. Sabi niya sa akin, diyan ka muna sa tapat nung inuupuan nila. May presidential table, mahaba yung mga officials, mga invited guests, doon nakaupo. Mga kaibigan, naka-firing squad yung upo nila, magkakatabing ganon. Ako naman, nasa mga apatan lang na table, may kasama akong unggoy niya. Diba? Alaga niyang unggoy. Di ko naman kilala Kamag-anak yata nung kapatid yata nung asawa niya yon. Di ko pinapansin Ngayon, di nakatingin ako dun sa dun sa kanila. At habang tumatagal yung oras, mga kaibigan, nauubos yung katabi ni Lito Lapid. Nauubos. Katabi niya pa yung si Cielo Macapagal Salgado, yung tunay na anak ni Presidente Diosdado Macapagal. Kasi nung panahon na yun ang Vice Governor. Babae yun, si Cielo Macapagal. Yun ang tunay na anak ni Diosdado Macapagal. Si Gloria, anak sa sa pangalawa ito Ang unang asawa ni Macapagal yung kapatid ni Rogelio de la Rosa. Yun, mga kaibigan. Ngayon, habang nauubos, yung general manager na iniiwasan ni Lito Lapid na Amerikano, dahil English ang salita nun, papalapit ng palapit. Kapag ka nababakante yung upuan, habang nababakante, lumalapit yung Amerikano. Nung isa na lang ang pagitan, mga kaibigan, nung Amerikano at meron na lang isang tao rito, ang ginawa ni Lito Lapid, sinenyasan ako sa ulo. Sinenyas niya yung ulo niya, tinatawag niya ako, bigla siyang tumayo at nagpunta siya sa malayo-layo na lamesa, na dalawa lang kami, naninigarilyo yan dito muna tayo. Kunyari, nag-uusap tayo, may kunyari pa naninigarilyo, no? Mga kaibigan pag upo namin, sabi ko, teka muna, sayang ang oras natin. Nakita ko nandyan si Mrs. Alice Reyes kumakain. Baka pwedeng kausapin mo na.
dahil yung request mo ay para mapabilis. Sabi ko, nandiyan dyan si Mrs. Alice Reyes. Ganun ba? O sige, tumayo kami. Ha? At nilapitan ko, may mga kasamang kumakain, mga babae rin. Na mga may edad, mga disente, hindi sila magagaslaw, talagang dinumero mga kilos, mga kaibigan, mga disenteng tao. Nilapitan ko kagad, kasunod ko siya, nasa likuran ko siya. Di binulungan ko si Mrs. Alice Reyes. Sabi ko, ma'am, magandang tanghali po. Tumingin sa akin, good afternoon. Sabing ganun sa akin, kako, ito po si Governor Lapid, meron sanang ipapalo up sa inyo. Tumayo ngayon si Mrs. Alice Reyes at nakipagkamay. Ito naman si Panislaway Lito Lapid, ikinuha ko ng upuan para kumasya siya, makatabi niya si Mrs. Alice Reyes at masabi niya yung dapat niyang sabihin. At ako naman parang nakatalungkuro sa gitna sa pagitan nila, mga kaibigan. Ang ginawa, pag-upo, mag-iisang minuto na wala pang lumalabas na salita sa bunganga ni Lito Lapid, mga kaibigan. Kaya ang ginawa ko, ako na ang nagsalita. Sabi ko, ma'am, si Governor Lapid po ay mayroong request sa inyo. Nandoon na po sa opisina ninyo, mga 2 linggo na po Sabi kong ganon. Ganun ba? Sabi niya, ako na ang bahala. Pagkatapos nun, wala pa rin salita si Lito Lapid. Kaya ako na naman na nagsalita. Sabi ko, sige po ma'am, maraming salamat po sa inyo. Tara na, Gob. Niyaya ko na siya pabalik doon. Madalit sabi, natapos yung araw na yon. Lumipas ang siguro mga 2 days. 2 days. Nakaupo ako doon sa music room. Bigla na lang merong nag-page. Pinipage ako Mr. Percy Lapid. May tawag daw ako sa telepono. Di tumayo ako, hinahanap ko yung telepono at sinagot ko. Ang tumatawag yung isang abogado sa PAGCOR, si Attorney Chot. Yun ang pangalan nun Chot, ang first name attorney yun. Di kinausap ako, sabi niya, Mr. Lapid, yung pong cheque ni Governor ay nandito na ho. Pwede ho ba kunin nyo na? Sige po. Parang napahiya sila kasi inutusan sila ni Alice Reyes, di ba? Inaprubahan kaagad. Bagay ang nag-a-approve ng board. Pero approve na yun. Kasi approve without thinking dahil yun ay directive yun ni Presidente Ramos. Kasi bakit ho pinatutulungan yan? Alam nyo si Ramos kahit gano'n, hindi ho bengador. Alam nyo kung bakit? Kasi yan si Lito Lapid, erap yan muna Nag-erap yan Di ba? Erap yan nung kalaban ni FBR. Di ba? Erap yan. Kung matatandaan nyo, meron pang pagkakataon, tinabig ni, ni Presidente Ramos doon sa Mega Dike. Alam nyo, kung mambola si Lito Lapid, magmamano, di ba? Magmamano. Tinabig yan ni Presidente Ramos, napanood sa television yan. Ito naman si Presidente Ramos, siguro nakonsensya. Hindi ko naman kalaban ito. Mas maganda siguro makaibigan ko na to. Yun ang pakay ni Ramos, mabuting pakay at saka makakatulong naman yan, di ba? Sa mga proyekto. Ngayon, eto nga ho, yun na, tinawag ako ng PAGCOR. Pumunta ako ngayon dun sa corporate office. Pagdating ko po doon,
Kausap ko yung si Attorney Chot, ha? At pinaghintay ako, sabi niya, sandali lang ho ha, at ako na maglalakad noon, Cheke. Abay, akalain niyo siguro magdadalawang oras ako nakaupo ron. Ha? Tapos dumating yung attorney. Sabi niya, naku, Mr. Lapid, pasensya na ho kayo. Yung palahon Cheke, ipinorward doon sa Angeles branch ng Pagcor. May casino ron di ba? Doon ho na i-forward. Ganun ho ba? O di sige ho. Kaya nung kinabukasan, pagkagaling ko ng istasyon, sumugod na ako sa San Fernando, Pampanga, sa Kapitolyo. Para sabihin ko na yung Cheke nando doon na sa Angeles branch. Kasi hindi pa uso mga telepono nun ngayon, yung cellphone. Ngayon di pumunta ako ron. Sabi niya, ba't ka na pa rito? Kako yung palang Cheke mo, yung pinalakad mo sa akin, nandiyan na pala sa sa Angeles. Naku, sabi niya, pasensya ka na. Nasunog na Ano? Sa loob-loob ko, anong nasunog? Pera ng gobyerno yan, sinunog mo sa loob-loob ko. Hindi ba? Pero ako, nag-aantay ng kahit konti, matapunan ako dahil nagpagod ako Di ba? Naggasolina po ako Sana man lang yung pinanggasolina ko, ibinalik niya. Di ba? Ito yung pinanggasolina mo. Walang hiya manhid mga kaibigan hindi ako nagsalita at ako'y lumayas na. Inilista ko na lang sa tubig, mga kaibigan.